Alam mo ba kung ano objective niyan? Oh, di ba? Ba't ka naka-jacket ngayon? Okay. Bakit ka ma'am nakakwintas? Yeah. Passion. Yan. Don't ever tell me na bakit mo suto. Wala lang. No. Kaya ka nakahikaw, kaya mo suot yan, kaya mo ginagawa yan at gusto mo yan kasi you have a vision for that. Passion. Sir, bakit ako naka-jacket ngayon? Malamig. Because of what? It appreciates how hazard na nasa atin. Diba? Yan po yung dapat natin. Ngayon, kung tinatanong natin what is your objective of this, wala lang, pakialam ko dyan. No. That's why, no? Kailangan makita natin yung concept. Ayan. Concept that how hazard yung principle of system natin, ano yung mga potential na pwede maging hazard? Because if the hazard, potential hazard present are there, the accident will be occur. Tama? Kaya nga po, ano sinasabi doon sa ano natin? The accident can be happen because of the unsafe act, unsafe conditions, and act of nature. Pero, pag pumuntahan natin yon, dapat alam natin what is the hazard aspect because of that unsafe act. Right? At ano yung potential? Nakita mo na yung tao umaakyat improper yung pag-akyat niya. May mga hantol sa kamay. Ano yung potential hazard? Right? Kaya nga 88% it always govern. In our loss control management, makita natin pagkakaiba ng accident sa risk. Kasi bakit? Like what I said several times, if you attending a loss control management, you are categorized, maybe categorized as SO3. Na, halos kapantay mo na ang practitioner here in our local. Halos. Hindi ko sinasabing 100%. Halos kapantay mo na. So, if kapantay mo na yung practitioner, di ba dapat i-build mo yung sarili mo to learn? Tama? Ibig sabihin, kapantay mo na si Mola. Di ba? Dating totoy ikaw, di ba? Yung mga learning lang na ganun ay dapat naintindihan natin because in timely incorporations, makikita natin yung tamang epektibo ng safety at tamang design requirements sa ating workplace. Simple as scaffolding. Tama? Di ba hindi nga natin ng design requirements ang ating mga scaffold. In the simple things, no, yung ating manufacture tabulated sa ating power tools. Right? Bakit hinihingan nyo? Bakit hinihingan natin yung operation? Bakit hinihingan natin yung manufacture? Bakit humihingi tayo ng SDS sa ating manufacturer? Bakit pa tayo nagpapa-third party? Di ba? Because of what? We need a competent person or we need a technical person to give us an awareness for this. Di ba? Ano gusto mo? Patikin mo yung pintura para malaman mo ano siya. Right? Para malaman mo delikado siya. Hindi. That's why you use the SDS. Tama? Yan yung simple as things as AP. Hindi naman tayo nandito para maging batas militar. No. We are here because we have a DO13, we have an OSH standard, we have RA 11058, and even the RA 11058. Even our mechanical engineer, electrical engineer, CE, they have also, right? Technical guidelines o standard. Kaya nga may electrical code tayo.
May mechanical code tayo, building code tayo. They need also to follow that. Ginawa ba yun para basagin yung city? Hindi. Ginawa yun para magkaroon din ng city and healthy in our workplace. Kaligtasan doon sa ginagawa natin. It's because of that. That's why we are here to evaluate. We are here to communicate. We are here to act as advisory capacity pertaining sa safety and health. Pangalawa, doon sa job, role and responsibility natin inside of our OSH standard. Right? Kasi ang number one, maging secretary tayo ng Health and Safety Committee. Right? So kapag secretary ka ng Health and Safety Committee, dapat alam mo what is your role. Simpi mo, kumuha ka na sekretary, tapos hindi niya papaalam sa'yo, "Uy, sir, may meeting ka pala bukas." "Ay, sir, late ka na, bakit? Meron pala kayo agenda ngayon." Sa palagi mo, proactive yung sekretary na yun yung trabaho natin. Useless lang, tatanggalin mo na yan, tama? O, di ready na kayo magpatanggal. Ha? Wala sila. Ma'am, walang permit coordinator. Pag may permit coordinator, sir, pagka gustong mag-update, mag-send, sige lang critical yung permit, kailangan magpasa. Pagka ang permit coordinator, tatamad-tamad, pwede natin assessment. Pwede naman yun eh. If this person, okay, tanongin mo sa kanya, bakit bro nangyayari yan? Baka mamaya may kadahilanan siya. Tandaan nyo, ang lagi ko sinasabi, you need to love your job, not your company. Because, di ba? Kasi bakit? Hindi naman si company mag-aangat ng career natin. Personal. Tandaan mo ha. What more? Di ba? We need to be more surveillance. We need to be more proactive. Right? Para mas nararamdaman. Tingnan mo ha. Di ba? Sometimes, di ba, magiging proud ka? Bakit? Pag may shadow, hindi naman yan eh. Wala namang alam yan, hindi naman yan eh. Si Sir Jeff. Di ba? Wala yan. Sel, tamad yan. Hindi niya na alam yung reporting. Ano nangyayari? Nasasaktan tayo. Tama? Bakit? Nakikita na, sinasabi pa, chismis daw yun. Imbis na masaktan tayo, bakit hindi natin isipin for improvement? Ikaw nga mismo as a safety, sinasabi mo sa management, "Sir, kulang tayo ng ganito. Sir, wala tayong ganito. Sir, may lack of tayo." Pero nasasaktan ba si management? Yes! Tama? Kasi nakikita nila, ikaw din ganun din. No! Pag sometimes sinasabihan tayo na, "Oy, sir, medyo kulang tayo sa ganito," it's a part of your, patunayan mo na, "Sir, mali yung sinasabi mo, hindi ako kuya-kuy. Right? Tamad lang." Hindi, di ba? Dito to. We need to be more surveillance. We need to be more proactive. Para dyan. True to our, kasi buhay ang pinag-uusapan. Tandaan nyo, kapag safety ang pinag-uusapan, right? Buhay ang pinag-uusapan natin. Right? That's why we need to be much more proactive para saan? Sa system safety po natin. Kaya nga tayo nag-orientation, kaya nga tayo nag-training, kaya nga po tayo nag-induction, kaya nga tayo nagto-toolbox meeting. Kasi ito yung naiisip natin unti-unting pamamaraan para makita ng mga tao how important the safety. Because kung wala yun, di ba, the moral, the motivations are there. Wala namang kwenta dun, hindi naman nagto-toolbox meeting dun. Wala namang kwenta dun, hindi naman nag-orientation dun. Pero nakikita nila na even your supervisor are proactive for our system, di ba? Mas magiging sila? Mas magiging vigilant din sila sa sarili nila. That's the system safety. That's why, sinasabi natin? We need to understand the wording of PEME. Right? Because of what? The people inside of our workplace, manpower, equipment or tools, materials, and environment, right? Na nandyan.
Matatapos ba natin ang industriya o scope natin kung walang tao? Kahit robot ba ang gumagana dyan, kailangan pa rin natin ng tao. Tama? Right? Isipin mo, high school pa lang ako, sinasabi nila, sa susunod taon, puro robot na halos yung gagalaw sa industriya natin. Hanggang ngayon, hinintay ko yung robot, wala pa, makatakaibo na nga ako eh. Correct me, pero, di ba? Pero sir, meron na rin sa ibang bansa na merong Move on muna. Move on. Dito muna tayo sa Pilipinas. Huwag muna tayo magkumpara. Reality. Don't ever compare to other world, to other country. Sir, merong ganito sa ibang bansa, merong ganito sa ibang bansa. Dito muna tayo kila sa Congress. Sa Congress. Dito muna tayo sa third world country natin. How we develop that people of manpower of people of manpower to develop, to eliminate. Yes, tama ka. Pero hindi mo pwedeng ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. We are in the third world country. Bago ka mag number 1, dadaan ka pa sa second. Malayo pa tayo. Baka magulat ka, imbis na paangat, bumaba na naman tayo sa nangyayari. Imbis na third na tayo, nag-3 and half pa. Hindi, joke lang. Okay? That's why we are here. Tandaan natin, ito ang lagi ko sinasabi rin sa mga city natin. Ano sinabi ko last week o sinabi ko sa kanan? Hindi nyo mapipigilan ang GDP. Diba? Anong GDP? Gross Domestic Product. That's why you need to improve yourself para makasabay doon. Kasi bakit? Without improving yourself, hindi ka makakasabay doon. Bakit? Hindi mo ma-aas yung salary that you want. Di ba? Isipin mo, bibigyan ka ba ng magandang salary kung nakikita ng company na sakit ka lang sa ulo? Isipin mo, kabago-bago mo sa company, hindi mo alam gagawin mo. Tapos kabago-bago mo sa company, sinukian mo na ng 3 aksidente agad. Right? Yan yung sample natin. That's why, gawin natin? Ang nangyayari, all accident happen ay nakapokus kay safety. Correct me, pero yan yung challenge sa inyo. Right? How the management understand what is their role, what is their obligations, and what the performance that we need to improve inside of our workplace to eliminate that kind of accident and ma-perform natin yung sistema. Right? Kaya nga po, each system, okay, dapat alam natin na may mga series of phases. Diba? Katulad na sinabi ko, bakit napaka-importante ng orientation? Ay, isipin mo, upo. Sir, in-orient ko kayo, ilang kayo? 10. Oh, yes. Pangalan, lista. O, nakapirma na kayo dito. Pag na-aksidente kayo, kasalanan nyo na. O sige, tapos na orientation. Ano? Nga. Bakit? Naparamdam ba natin yung sistema? Naparamdam ba natin sa ibang tao yung Tandaan nyo katulad na sinasabi ko, alam nyo po ba ang orientations? Diyan mo na uumpisahan para lutuin ng isang tao. Para ma-aware siya at makita niya yung obligation niya. Kasi ang iba sa mga, sir, hindi pa nakapasok ng mga ganitong sa labas ng trabaho. Ito yung nakasumot ng ulit ng mga boxing. Kaya marami talagang yung kaya-labing na boxing. Lalo pa nakapasok. Sisisihin mo sila. Kaya sir, importante ang They need to understand. Tandaan nyo here in our city, marami na po. It almost 90% na namang gagawa dito. Alam na nila yung mga system safety na may orientation, may ganito, di ba? Madalas to say yung mga tiga-probinsya lang naman yung kinukwento mo eh. Tama? Yung mga tiga-probinsya lang naman yung kinukwento mo na yan eh. Na hindi na undergo ng orientation. Tama? Kasi sila mo lang yun, di ba? Di ba? Yun yung sample na. That's why,
sasabihin natin sa kanila, o sir, nasa ibang bahay tayo. Pag nasa ibang bahay ka, di ba nagtatanong ka, pare, saan yung CR? Saan yung main door? Saan yung back door? Yung bintana nyo, may grills ba? Okay, kunwari lang, okay? Para oriented ka. Tama? It's a simple of the system. Kasi bakit? Di ba? Kailangan alam natin yung mga conceptual. Alam natin kung paano natin ito dapat. O, yung design requirements. Ito, sir. O, ito yung mga operation phases natin. Ito yung mga other phases natin that we need to deliver. Uulitin natin. Kung meron kang mga design requirements, sino papalo-upan natin? Tama? Tatanungin natin, sir, kanino ako dapat mag-follow up nito? Scaffolding ang pinag-usapan. Sir, kanino pa ako dapat ano nito? Kasi yung operations ganito. Sabi ko nga sa inyo, in reality, some of our safety ay nakaposas. Tama? Bakit? Pinosas ni Eugene, pinosas si Taguro, ni Jeremiah. Bakit? Hindi makakilos. Because of what? The system safety in their workplace, they are under sometimes of the operations. Kaya si safety hindi makakilos, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ito gawin mo to, ito gawin mo to, ito hindi mo. Even the city, pag nagtutulbox meeting, hindi niya masabi yung realidad sa kanilang workplace. What is ganito, what is ganyan. Because, alright, it's a big challenge for us. Paano natin uunti-untiin ibaguhin yun? Because of our loss control management. Kaya nga may nagtanong sa akin, sir, pwede mo bang i-discuss yung risk management? Pwede mo po bang i-discuss ito? Pwede nyo po bang i-perform ito? In reality, we can discuss that. In reality, wala halos nakikinig, walang pakialam yung iba. Tama? Yan yung sinasabi natin. Bakit mo pakikialaman yung isang bagay na alam mo, uy, perfecto na ako, magaling na ako. Uulitin ko, wala pong perfecto sa city. Kahit yung bahay mo, na ang ganda-ganda ngayon, after 5 years, after 10 years, lubog na yan sa design requirements. Di ba? Lubog na yan. Bakit? Maaaring the environment are there. Katulad ng mga inanay na, tama? Binukbok na, nilindol pa. Alright? Yan yung sample na. That's why we need to be continuous improvement. Continuous improvement, nasa yun na yan. Nasa katawan na natin yan. Hindi na mahanlangan ng kahit sino. Tandaan mo yan. Lolo Prebron? Ikaw ba yan? Okay? Nagkakaintindihan? It's a big challenge for us how to develop a system city. Bakit? Because of the potential accident happen in our workplace. And what is the system that we need to develop? Like the program, like the plan, like the simple objective of toolbox meeting, orientation, etc. Because of this conceptual. Ang haba niyan. Pero it's a part of you how to improve and how to give a time to yourself na pag-aralan bawat isa. Uulitin ko, maiba sa manufacturing, magkaiba sa mining, magkaiba sa warehouse, magkaiba sa construction, magkaiba sa BPO, pero lahat po yan ay kailangan ng system safety. Right? That's the conceptual. Okay, natin po dito.